tao na bibili, di ba? Kasi meron silang Alam mo sa Marisa, ang tanong ko lang, kunyari nagkaroon ng problema sa online, saan sila pupunta? Ayan, alam natin. Alam natin. Okay. Salamat rin. Ayan, alam mo, malaking tipid talaga yung atin sa online shopping. Marin, di ba? Ayan. So, ba, nag-online shopping, ha? Nakabili na ako ng ilang mga produkto. Okay, sige. Kaya nga ngayon, bukod sa pagiging convenient at hassle-free, alamin natin ang mga tips para naman makaiwas din tayo sa ilang mga nananamantala online. Para naman sa mga business-minded dyan, magandang malaman rin natin ang hatid itong ginhawa. Pandagdag kita, kasama natin si Justin Calmero, isang online shopper. Good morning. Good morning, Justin. At siyempre, kasama rin natin si Angelica Avalos, administrator na isang online shopping group. Good morning. Magandang pag-uusay. Ayan. Ito, dahil natin siguro si Angelica. Ayan. Basta po, isipan niyo magbenta online. Full-time pa ito? Actually, hilig lang talaga siya. So, parang extra kita lang na pag gusto na yung ginagawa mo, parang yun na yung nagiging mahilig ka mag-shop. So, why not make it your income na rin? Full-time na to. Hindi full-time din. Pero dati, may trabaho kayo. Nasa freelance lang din ako before. Sa province, nag-working ako sa isang company. Pero sideline, hindi ko rin kasi mamili talaga sa benta ko na. Yung iba kasi halimbawa, mga mommies na, di ba, may mga anak sila na kailangan alagaan nila. Ayaw nilang humalis sa bahay. Tapos ginagawa na nila yon para nagagawa nila yung pagbebenta, pagnegosyo. Habang tulog ang mga anak. At saka nakita mo rin yung Angelica, yung market. Yes, grabe. At in convenience na rin yung habit sa mga tala. In the province din kasi, hirap silang mamili. So, ito na yung source nila, online. Pero kung halimbawa, may trabaho ka, tapos gusto mo magnegosyo, kaya ba yun? Pwede pa rin, naisinip pa rin nila. Wala ka natulog. Kind of. Pero meron kasi company na pwede ka pa rin mag-text. So, pag hindi pa online, may isang gano'n. Ako kaya siguro quality of work. Anyway, kasi naman, Maris. Oo. Ito yung namimili online. Hindi ka ba naloko? Pero, minsan, yung bago ako mag-start ng online selling, naloko na rin ako ng isang beses. Pero, yun yung nag-purpose sa akin na dapat babawasan yung mga ganyang tao. So, I started na maging legit talaga. Kasi, madaling maging scammer, pero mahirap ka din kasi maging legit kasi you have to gain trust. Oo, pero nakakamura ka ba kapag halimbawa sa online ang ginagawa mong pamimili? Halimbawa, based on your experience, dati siyempre, before lumagaan na itong mga online shopping na yan, mamimili ka the traditional way. Pero ngayon, mensahe, apart from the convenience, mas mura ba siya? Mas ano? Sa convenience, fine. Mas nakakatipid sa oras. Kasi, hindi mo na kailangan pumunta sa mall or wala kang papahay, di ba? Yes. Tapos, pag kailangan mo pa siyang, unlike sa pag nag-shopping ka, kailangan meron kang food. Kailangan mo pa rin consider yung food mo. Kasi siyempre magugutom ka sa kapamilya. So, ibibenta ka sa online. And dada ka, ay bumibili ka rin. Bumibili ka rin sa ibang mga nag-offer. Nagnegosyo, yung madalas na market din ng mga parang kayo din. Tapos siyempre, tayo ang mga mga consumer niya. Pero ako, pinukwento ko nga kayo ba, maliit na amount lang yung sa akin. Pero yung lumalayo na legit yung napasukan mong online shopping. Siguro, when you're new sa business na to, or buyer ka, pwede na i-consider first is kung matagal ng seller yung pinuntahan yung site. Okay. So, yung site na to, may sabitan ng pupulit ng mga fruits. So, nakalagay doon yung mga reviews nila ng mga transaction. And to make sure, maka-watermark nila. Ang tawag ko sila mga merchant. Yes. Oo. Pero ito yung tanong ko, kasi yung iba mga nag-a-advertise pa yan, so talagang, alam mo, sikat na bilihan yan, ano? Pero, base doon sa na-cover ko before, ay merong mga nakaw na ibinibenta doon sa mismo, alam mo, legitimate na online na shopping website na yan. So gano'n, ano gagawin mo? Paano mag-double check na yung item? Ano gagawin mo kapag naloko ka? Hindi, wala kung kotse. Oo, tapos halimbawa, nakaw pa
innocent yung sa'yo, talagang malinis yung gusto mo pagbili, gusto mo yung sasakyan, tapos yung pala nakaw. May mga sites kasi na nakapost na talaga yung account name nila, yung kanilang address. Exactong name, kasi mag-receive sila ng ID eh. So, may chances na nagkakaroon ng bogus, gumagawa ng fake ID. Yung medyo malalim na to. Kung simpleng item kasi yan, hindi mo malalaman na nakaw yun. Kung bumili ka, you would really know. Pero kung ito yung mga kotse, gadgets na, actually, I made a research about this, ang liability is on the buyer. Okay. Buyer pa rin. So, ang nangyayari is, hahabulin ng buyer, yung parang nanakawan, hahabulin yung buyer. Yung buyer, hahabulin na ngayon yung yes, hindi ng process. Sa ayaw, sabi ko, wala kang magagawa. Buyer ka, ito pa rin naman kami. Kaya nga ka pwede lumakit sa panglaman, ano? Ay, pero yung ay. Yung pagod, yung hassle nun. Yung convenience na nakuha mo sa pamili online, uubos na yung oras mo sa paghahabol. Yun, lalo. So, sabi, ikaw, siyempre, nung nagbebenta ka na, ano ba yung mga requirements na kailangan, no, para makapagbenta ka online, saka, gaano ba ka-convenient sa'yo ito na nagbebenta ka na ngayon? Kasi unang-una, di ka Ano ba requirement? Yung requirements kasi kailangan mo ng proof. Yun kasi yung mahalaga. Para ipatunayan na legit ka sa pagbebenta online. Kasi kung hindi mo mapapatunayan yun, maraming magda-doubt sa legitimacy mo. Yung produkto mo. So, kailangan nun talaga yung proof mo, yung mga posts sa mga FB, sa mga account mo sa site mo. Kailangan updated yon para naman mas alam ng mga soon-to-be buyer mo na legit ka talaga. Kasi ito pa naman ngayon na online shopping, credit card. Ang gamit, ano? So, bayad na yung item, ganyan. Tapos, so siguro maganda, ito sabi na ng DTI, parang pagka ganyan, tingnan mo kung sino yung merchant. Medyo yung merchant naman credible at pagka matagal na sa ganitong market, may telephone number, may address. So, parang at least, alam mo, double check. Alam mo, actually, pwede mong tawagan yung merchant check mo sa kanila kung meron talaga sila ganung mga offer. Oo, yun. Ano katulog nung Sinabi lang na doon yun. Kasalanan ko naman yun. Kasalanan ko yun. Dahil, pupunta na lang, maliit yung amount. Kung hindi, baka hindi ako makatulog, di ba? Kasi walang address, walang telephone number. Pero may email address din. Pero after yung email, isa mo naman nakakabulin, di ba? Sa paano po, dito naman din kasi sa online, kailangan mo na para mapatunayan yung sarili mo. Ilan mo rin yung kaibigan, mag-anak ka sa kaibigan bago ito mag-venture sa labas. Talaga yan, kasi kayo, very legitimate talaga yung ibang mga ginagamit yung website na to para makapanloko. So, bago tayo magpaalam, ano na lang yung mga tips na gusto niyong ibahagi? Ito, ikaw. Reminder, ganyan. Gusto magbenta online. Ano yung mga kailangan ganyan? Gusto naman yung mga moms dyan na gusto nyo magbenta. Kasi nakakatulong talaga sa, like me, kasi ako, full-time mom ako before. Na-discover ko yung online, na naging buyer din ako before. Buyer ako, pinag-aralan ko lahat ng marketing strategy, then mga contact number ng mga courier. Then nag-start na maganda na lang. Mahirap sa umpisa, pero pag pinagsasagaan talaga ang isang bagay at kung gusto mong gawin, makakaya. Business. Ito naman para sa lahat, buyer man kayo or seller kayo, importante, nasa internet na rin lang kayo. Make use of Google, Facebook, i-search niyo yung number na yan ng email. Malalaman niyo kung may record yan na hindi maganda eh. Bago ka mag-bitaw ng mga credit card na yun. Naman ang internet. Dito nilalabas nila ng comments talaga. Kung ano nakapagloko na sila. Ayan, dahil magpapasko na. Naku, malaki. Ganyan yan. Siyempre, habang yung mga legitimate gumagawa ng para makapagbenta, sinasabayan naman kayo mga scammers ba tayo. Ayan. Maraming salamat, Angelica at Sassy. Dahil binigay mo nga time sa amin para makapagbili tayo ng informasyon at aliwasagal sa ating mga manonood. Pagbabalik pa po ang kape at salita. Salita!